Welcome to our 6th-J Video Edition. Ang Diyos ng mga Diyos, Earth, Universe ay may boses na kulog. Ngunit bago yan, balikan muna nating lahat ang ating mga past video editions. First, Video Edition. Ang tunay na paraiso na ating inabuso na dapat nating balikan ay ang Earth Universe. Second, Video Edition. Ang Earth Universe ay totoong Diyos ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga dayuhan sa ating bansa. Third, Video Edition. Tunay ngang Earth and Universe ay Diyos ng ating mga ninuno. Fourth, Video Edition. Paano nilikha ng Diyos Ama at Diyos Anak, Earth Universe ang kanyang sarili? Fifth, Video Edition. Paano ipinagtanggol ng mga ninuno ang pananampalataya nila sa tunay na Diyos Anak, Earth, at pananampalataya sa Diyos Ama, Universe, laban sa kamay ng mga dayuhan? Sixth, Video Edition. Mga katangian ng Diyos base sa Bible at Quran. 6-A. Ang Diyos ng mga Diyos, Earth, Universe ay tahanang dako natin. Diyos na pumapatay at bumubuhay. 6-B. Video Edition. Ang gloria o kaluwalhatian ng Diyos ng mga Diyos, Earth, Universe ay bahaghari. 6-C. Video Edition. Ang Diyos ng mga Diyos, Earth, Universe ay nasa gitna natin. 6-D. Video Edition. Ang Diyos ng mga Diyos ay apoy na namumugnaw. Dahil siya ang araw at siya ang star ng umaga. Kaya nga ang Diyos ay ilaw. Allah is light. 6-E. Video Edition. Ang Diyos ng mga Diyos, Earth, Universe ay haliging ulap at haliging apoy. 6-F. Video Edition. Ang Diyos ng mga Diyos, Earth, Universe ay buhay na tinapay ng kabuhayan. Katawan niya ang lahat ng pagkain sa ating hapagkainan na ating pinagsasaluhan. Tunay nga na ating pinaghati-hatian ang kanyang katawan. 6-G. Video Edition. Ang Diyos ng mga Diyos, Earth, Universe ay hindi tao. Ang Diyos, Earth, Universe ay nag-anyong tao. Ngunit sa katotohanan, siya ay hindi totoong tao. Ang Diyos na Earth, Universe o Berbo ay nagkatawang tao. At ang nagkatawang tao ay tinawag na Hesukristo. Picture ba ng artista si Kristo? Si Kristo ba ay isang rebulto? Sana ay wag tayong mauto at malito. Gawin po nating basihan at batayan ang mga Bible at ang mga Quran ninyo. Suriin ninyong mabuti ang katotohanan. Ang picture na ating natutunan ay mga artista lang naman. Sila'y gumanap lang. Jesus na pangalan. Ano't ginawang Diyos? Larawan ng artista? May kahalili ba ang Diyos? Meron ka bang nabasa? Napakahabang talakayan ito. Tayo'y mag-move on na. I-follow, i-subscribe, hit na notification bell pa. Kung nais nyong mapakinggan aming mga paliwanag, huwag mahihiyang mag-share, mag-follow at mag-subscribe. Ihanda ang mga katanungan na base sa Biblia. Huwag din kalimutang
ang Quran ay isama. Aklat ng mga science ay huwag kalimutan. Napakahabang kasaysayan ay dapat ding paghandaan upang maging ganap at wasto ang ating mapag-aaralan, upang tayo'y hindi malihis sa mga katotohanan. Welcome to our 6th Dust G video edition. The real God of our Filipino ancestors, earth and universe is light. 1 John 1:5. Then this is the message which ye have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him there is no darkness at all. Unang Juan 1:5. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya, at sa inyo'y aming inabinabalita na ang Diyos ay ilaw, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Quran, An-Nur 24:35. Allah is light. Allah is the light of the heavens and the earth. The example of His light is like a niche within which is a lamp. The lamp is within glass. The glass at its were a pearly white star lit from the oil of the best olive tree, neither of the east nor of the west, whose oil would almost glow even if touched by fire. Light upon light, Allah guides to His light whom He wills, and Allah presents examples for the people, and Allah is all-knowing of all things. U.S. An-Nur 24:35. Psalm 84:11. For the Lord God is a sun and a shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Awit 84:11. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa managsisilakan ng matuwid. John 9:5. As long as I am in the world, I am the light of the world. Samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Revelation 22:16. I, Jesus, have sent my angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and the morning star. Pahayag 22:16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Exodus 13:21. At ang Panginoon ay nagmuna sa kanila sa araw at sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan. At sa gabi ay isang haliging apoy upang tanglawan sila upang sila ay makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan. Exodus 14:24. At nangyari sa pagbabantay sa kinaumagahan na minisda ng Panginoon ng hukbo ang mga Ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap, at niligalig ang hukbo ng mga Ehipsyo. At nangyari, pagka si Moises ay pumapasok sa tulda, ay bumababa ang haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng tulda. Ang Panginoon ay nakipagsalitaan kay Moises at nakikita na ang buong bayan ng haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng tulda, at ang buong bayan ay tumitindig at sumasamba na bawat isa ay sa tabi ng pintuan ng kanyang tulda. At nakapagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan na gaya ng isang tao na pagsalitaan sa kanyang kaibigan, at siya ay babalik sa kapaminto dahil natapwat ang kanyang tagapangasiwang si Josue na anak ni Nun na may kabataan pa ay hindi umaalis sa tulda. Mga bilang 12:4 hanggang 5. At sinalita agad ng Panginoon kay Moises at kay Aaron at kay Miriam, lumabas kayong tatlo sa tabernakulo ng kapisanan. At silang tatlo ay lumabas. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tulda, at tinawag si Aaron at si Miriam, at sila ay kapwa lumabas. At ang ulap ay lumayo sa tulda, at narito si Miriam ay nagkaketong na pumuting gaya ng niebe, at tiningnan ni Aaron si Miriam, at narito siya ay nagkaketong.
Mga bilang 14:14 at kanilang sasaysayin sa mga tumatahan sa lupaing ito, kanilang nabalitahaan na ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito, sapagkat ikaw, Panginoon, ay napakita ng mukhaan at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon, at ikaw ay nangunguna sa kanila sa isang haliging ulap sa araw at sa isang haliging apoy sa gabi. Pahayag 10:1. At nakita ko ang ibang malakas na anghel na nanaog mula sa langit na nabibihisa ng isang alapaap, at ang bahaghari ay nasa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw, at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. Awit 99:6. Si Moises at si Aaron sa gitna ng kanyang mga saserdote, at si Samuel sa kanya na nagsitawag sa kanyang pangalan. Sila ay nagsisitawag sa Panginoon, at siya sumagot sa kanila. Siya nagsalita sa kanila sa haliging ulap, kanilang iniingatan ang kanyang mga patutuo at ang patlatuntunan na ibinigay niya sa kanila. Nehemiah 9:12. Bukod dito ay iyong pinatnubayan sila sa isang tila haliging ulap sa araw at isang tila haliging apoy sa gabi, upang bigyan sila ng tanglaw sa daan na kanilang lalakaran. 19. Gayunmay, ikaw sa iyong masaganang mga kaarawan ay hindi mo pinabayaan sila sa ilang, at ang tila haliging ulap ay hindi humihiwalay sa kanila sa araw, upang patnubayan sila sa daan, ni ang tila haliging apoy naman sa gabi, upang pagpapakitaan sila ng liwanag at ng daan na kanilang lalakaran. Iyo rin naman ibinigay ang iyong mabuting espiritu upang turuan sila, at hindi mo inaalis ang iyong mga mana sa kanilang bibig, at bigyan mo sila ng tubig sa kanilang pagkauhaw. Deuteronomio 31:15. At ang Panginoon ay napakita sa tulda sa isang tila haliging ulap, at ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. Pahayag 10:1. At nakita ko ang ibang malakas na anghel na nanaog mula sa langit, na nagbihisa ng isang alapaap, at ang bahaghari ay nasa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw, at ang kanyang mga paa ay gaya ng haliging apoy. Nono is revealer on his revelation. Ang Diyos ng mga Diyos, Earth, Universe, ay makapangyarihan. Ang pag-iba-iba ng kanyang anyo, ng kanyang pisikal na katawan o hugis o kulay, ay kayang-kaya niyang gawin. Solid, liquid, gas, and plasma. Gas to solid, solidification. Solid to gas, sublimation. Gas to liquid, condensation. Liquid to gas, evaporation. Gas to plasma, ionization. Plasma to gas, deionization. Sa dinami-dami po ng mga verses na nagpapatunay at nagpapakilala na ang Diyos ay haliging ulap, haliging apoy, alapaap, ulap, na ginamit po ng banal na kasulatan upang bigyang pansin at bigyang pagkilala at pag-describe ang Panginoon nating Diyos. Kaya napakalinaw po na ang Diyos po natin ay walang iba kundi Earth and the Universe, na totoong Diyos ng ating mga ninuno, ng ating mga sinaunang mga ninuno pa bago pa dumating ang mga dayuhan sa ating bansa. Walang sinuman ang makapipigil sa kapangyarihan ng ating Diyos. Pwede siyang maging solid, pwede siyang maging liquid, pwede siyang maging gas, pwede siyang maging plasma. Kaya nga po, kitang-kita po ang ebidensya ng science na ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang gawin kung ano man ang kanyang naisin, dahil siya lamang po ang manlilikha at siya mismo ang naglikha ng kanyang sarili. Maraming salamat po, at abangan niyo po ang aming mga susunod pang mga video edition upang mas marami pang katotohanan ng inyong malalaman tungkol sa Diyos ng ating mga ninuno na matagal na nating kinalimutan dahil sa pagsira sa ating kamalayan ng mga dayuhang umalipin at nagpahirap sa ating inang bayan. Sana po ay makapagdesisyon na po kayo kung ano po ang inyong pipiliin, langit o impyerno, paraiso o kaguluhan, mga disasters at mga sakuna. Hihintayin pa ba nating mag-aapoy muli ang earth bago tayo kikilos? Hihintayin pa ba nating maging apoy na mamumugnaw ang earth na Diyos anak bago tayo kikilos?
pamamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay, ng ipu-ipo at bagyo at ng liyab na mga mamumugnaw na apoy. Isaiah 30:27. Narito ang pangalan ng Panginoon ay nagmumula sa malayo, na nagniningas ng kanyang galit at nasa umiilang lang na salimuot na usok. Ang kanyang mga labi ay puno ng pagkagalit at ang kanyang dila ay gaya ng mamumugnaw na apoy. Isaiah 30:30. At iparirinig ng Panginoon ang kanyang maluwalhating tinig at ipakikilala ang pagbabaka ng kanyang bisig, na may pagkagalit ng kanyang galit at ng liyab ng namumugnaw na apoy, na may bugso ng ulan at bagyo at granizo. Isaiah 33:14. Ang mga makasalanan sa Sion ay nangatatakot, nanginginig ang mga masasama. Sino sa atin ang tatahan sa mamumugnaw na apoy? Sino sa atin ang tatahan sa walang hanggang ningas? Nonong is revealer for his revelations. Hindi po natin maaaring itanggi na tayo ay nakatira sa earth, na kung saan ang earth ang Diyos Anak at ang universe ang Diyos Ama, na kinikilala ng ating mga ninuno noon pa man bago dumating ang mga dayuhang mananakop sa ating bansa. Tanyag po ang kasabihang, kung ano ang iyong itinatanim, yun din ang iyong aanihin. Mababasa po sa Genesis chapter 2 verse 15 kung ano po ang main purpose of creation. Bakit tayo nalikha ng Diyos? Dahil upang ating alagaan at ingatan ang kanyang sagradong katawan nitong ating kalikasan. Kung ating nasunod po sana ang main purpose of creation na alagaan at ingatan ang kalikasan, ay paraiso po ang ating pupuntahan, at ang paraiso po na ating paroroonan ay atin pong makakamtan. Ang malaking problema po kasi na nangyari, na naig po ang turo ng mga dayuhan sa ating mga Pilipino, na temporary lang daw ang earth at universe, na wala daw ibang eternal kundi ang kanilang ini-imagine na paraiso. Binaliwala ng mga turo ng mga dayuhan ang science. Hindi po naituro ng mga religious groups na ang water ay may cycle, na ang air ay may cycle, ang soil o lupa ay may cycle, at lahat ng bagay po sa earth and universe ay may cycle. Kaya sa di inaasahang epekto, ang mga tao sa panahon ngayon ay konting-konti kung meron man ang nag-iingat at nangangalaga ng kalikasan. Kasi ayon sa kanila, ang earth at saka universe ay temporary lang, at ang ini-imagine nila ang katotohanan. Walang sinuman sa atin ang makakalabas sa earth and the universe. Kaya kung saan tayo dadalhin ang earth and universe, hindi tayo pwedeng tumakas. Yamang marami sa atin ang nagtatanim ng kaguluhan at kasamaan sa earth, ay kaguluhan at kasamaan din ang ating aanihin. Pero kung pagsunod sa main purpose of creation ang naghari, na alagaan at ingatan ang kalikasan na sagradong katawan ng Diyos na ating pinaniniwalaan, ay paraiso po ang ating mababalikan. Kasi ang marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay makakarating sa kanyang paroroonang paraiso. Yan po ang sabi ni Dr. Jose Rizal. Maraming relihiyon at mga sekta po ang natatakot sa impyerno. Kaya nga po ang mga tao ay patuloy pong naglilingkod sa kanilang Diyos na imahinasyon, dahil nga po natatakot po sila sa impyerno at pinapapili po sila na impyerno o langit, at ang karamihan po ay nagsasabi ng langit o paraiso ang kanilang gusto. Pero hindi po nila alam na ang pag-reject, ang pagbaliwala at ang hindi paggalang at pagrespeto sa kalikasang tunay na katawan ng Diyos ng ating mga ninuno ay papunta po sa impyerno ang kanilang patutunguhan. Kaya nga po kami nagsisikap na magturo at maghalahad ng mga impormasyon sa mga social media upang maiwasan po sana ang impyernong parating, na kung saan po ang pag-reject po sa kalikasan, ang pagbaliwala sa kalikasan, ang pagbaliwala sa earth na totoong katawan ng Diyos, ito po ang nagdudulot na at nagiging dahilan ng palapit na impyerno. Palatandaan po ang global warming and the climate change at mga disasters at mga dilubyo po, na ang Diyos po mismo ang nagbigay sa mga tao sa kadahilanang sa katigasan ng kanilang mga ulo. Dalawang direksyon lamang po ang patutunguhan ng earth and universe,
na apoy na namumugnaw na katawan ng aming Diyos? Langit o impyerno? Paraiso o kaguluhan at mga delubyo at mga sakuna at mga karamdaman? Kung ang ating itinatanim sa earth ay kaguluhan at mga pagmamatigas ng ating puso at isipan, ay kaguluhan din po, impyerno din at mga sakuna, mga dilubyo ang ating mararanasan. Pero kung pagmamahal sa earth, pagrespeto sa earth at pagkilala sa sagradong katawan ng earth ay paraiso po at katiwasayan at kapayapaan ng ating mahakamtan. Napakalinaw po na ang Diyos ay apoy na mamumugnaw. Napakalinaw din po na ang Diyos pala ang magiging impyerno sa galit dahil sa ating sobrang pagmamatigas. Kaya kung nais nyo po ng impyerno at kung nais nyo po ng mas marami pang mga disasters at mga sakuna at mga karamdaman at mga dilubyo, sige po, magmatigas lang po kayo sa inyong sarili, sa inyong puso't isipan. Magbingi-bingihan lang po kayo at magbulag-bulagan po sa inyong mga nakikita at naririnig sa aming mga post. Ni mag-share po, ni mag-like po, parang ayaw nyo pa. Talagang gusto nyo po talagang impyerno po at mag-aapoy muli ang earth at universe dahil sa katigasan ng ating ulo. Sino kaya po ang hindi matutunaw? Matutunaw ba ang tubig? Matutunaw ba ang hangin? Matutunaw ba ang lupa? Tanungin nyo po ang inyong sarili, sino po kaya ang matutunaw? Ang earth po ba o tayong lahat? Ang resulta po ng pagkabulag ng marami ay isisisi pa sa mahal nating presidente ang kanilang mga kakulangan at kapabayaan. For your information, ang ating mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay God-given president. Pakinggan po niya sa kanyang sinabi. Same urgency needed to fight COVID-19 is needed to address the climate crisis. This is a global challenge that has worsened existing inequalities and vulnerabilities from within and between nations. Climate change has worsened and the ravages of pandemic. People in the developing countries like the Philippines suffer the most. We cannot afford to suffer more. The Philippines joined the Paris Agreement to fight climate change. We call on all parties, especially those who have not made good their commitment to fight climate change, to honor the same. We call on all parties to strengthen communities and peoples for preparedness and resilience. We're talking about mankind and earth, our one and only home. Good luck, God bless po sa ating mahal na Pangulo. Sana po ay lagi pong malusog ang inyong pangangatawan. Maraming salamat po. Walang karapatan ang sinuman na isisi at ibunton sa mahal na Pangulo o sa gobyerno ang kanilang mga kakulangan, mga kamalian at mga kabulagan na ginagawa. Ang tao po ang sumisira ng kalikasan na walang galang po, walang respeto sa inang kalikasan. Wala pong karapatan ang sinuman na sisihin si President sa kanyang mga ginagawa dahil kung isipin nga po, si President nga po ang naging daan na maging maganda nga po ang ating kapaligiran. Sa dami po ng bersikulo na nagsasabing ang Diyos ay apoy na namumugnaw. At siya rin po ang nagparusa sa mga anak niyang suwail sa patuloy pagsusuil ng mga tao sa katotohanan at hindi po pangangalaga, pagrespeto at pag-ingat sa kalikasan. Kung ang itatanim ng mga tao sa earth and the universe ay puro kasamaan, kaguluhan, at kung ano-ano pang mga kabulagan, ay kaguluhan din, impyerno, mga disasters at mga samut-saring karamdaman ang magiging aanihin. Ang Diyos ay pumapatay at bumubuhay. Ang Diyos ay apoy na namumugnaw. Kaya nga po, hindi po basta-basta ang kapangyarihan ng Diyos na earth and the universe. Sana po ay mamulat po tayo sa katotohanan na ang nangyayari sa ngayon po ay kalooban ng Diyos upang ang mga anak niyang suwail ay mamulat na po sa katotohanan.
Hindi po pinag-uusapan dito kung ano po ang inyong relihiyon o sekta. Hindi po topic dito kung ano po ang inyong paniniwala. Basta ang amin lang po, inilalahan lang po namin ang Diyos ng ating mga ninuno na matagal na po nating kinaligtaan. At walang iba po, ang Diyos ng ating mga ninuno ay ang earth and the universe. Na ang earth po ang Diyos anak, ang katawan ni Jesus na totoo, at ang universe po ang katawan ng Diyos Ama. Makikita po natin yan kung paano po ginagawa ng ating Diyos na earth ang pagpatay at pagbuhay sa ating lahat. Makikita din natin sa earth ang langit at paraiso. Makikita din natin sa earth ang impyerno. At kung patuloy po tayong magmamatigas sa katotohanan at patuloy po nating lalabanan ang katotohanan sa ating pagbingi-bingihan po at pagbulag-bulagan sa katotohanan, mas lalo pong papalapit po tayo sa impyerno. At ang langit po ay parang lumalayo na po tayo sa langit na paraiso na ating inaasam. Kaya nga po, ang amin pong panawagan ay sundin po natin ang Genesis chapter 2 verse 15, ano man po ang ating sekta at relihiyon, at huwag nyo na pong ituro na ang earth ay temporary lang, na ang universe ay temporary lang. At sana po ay ihinto na rin po ninyo ang inyong pagtuturo na ang Diyos ay babalik pa, samantalang ang Diyos nga po na earth and universe ay hindi po umalis kailanman at hindi po tayo iniwan. Mahal po tayo ng Diyos na totoong Diyos na tunay ang earth and universe. At lahat po tayo ay kanyang pababalikin sa paraiso. Kung atin pong mga ulo, ang ating pong mga puso ay nagbago na po at ating kamalayan ay namulat na po na ating pangalagaan at ingatan ang ating kalikasan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa naway mag-subscribe po kayo sa aming mga channel, sa FB page at saka sa YouTube upang sa ganun po ay mas marami pa po kaalaman ang inyong matututunan at ang kaalaman po ito ay atin pong mai-apply sa totoo nating buhay habang po tayo ay nag-aasam ng paraiso na ating babalikan. In the name of Jesus, earth and the universe. Amen. Sa mga nagaguluhan po sa aming video na ito sa YouTube at saka sa Facebook, mangyari lamang po na mag-subscribe po kayo. I-hit din po ninyo ang notification bell upang ang lahat po ng aming mga videos at mga presentations ay mapanood po ninyo. Hindi po ito ginawa lang para ipasikat ang aming channel. Ginawa po ang channel na ito upang magkaroon po ng warning ang mga tao na sa patuloy po na pagbulag-bulagan, sa patuloy pong pag-reject at pagsawalang bahala at sa kalikasan, ito po ang nagdudulot ng global warming and climate change na kung saan ito po ay simbolo na po ng impyernong parating. So sana po ay malinaw po sa atin ang lahat na dalawa lamang po ang ating pagpipilian. Ang maging paraiso ba itong earth na katawan ng ating Diyos anak na si Jesus, or maging impyerno po itong earth at maging apoy na namumugnaw itong earth na siyang susupok sa ating lahat. Pili po tayo, dalawa lang naman po langit at paraiso. Impyerno o paraiso, langit o impyerno. Dalawa lang po ang ating patutunguhan at sana po ay maging matalino po tayo sa pag-iisip. At ating i-share po ang channel na ito upang sa ganun po ay mas marami po pong mga tao at kaluluwa ang maabot. In Jesus' name, Amen. Welcome to our 6th Das I video edition. Ang Diyos ng mga Diyos, Earth, Universe ay tunay na hindi nangiiwang pastor. God is my good shepherd. John 10:11. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. I am the good shepherd and know my sheep, and I am known of mine. Juan 10:11. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangpapangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Awit 23:1. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan.
Isaiah 40:11. Kanyang papastulin ang kanyang kawan na gaya ng pastor. Kanyang pipisanin ang mga kordero sa kanyang kamay at dadalhin sila sa kanyang sinapupunan at tapat na bayan na marahan yaong mga nagpapasuso. Jeremias 3:15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Ezekiel 34:15. Ako ay magiging kanilang pastor ng aking mga tupa at aking pahihigain sila, sabi ng Panginoong Diyos. Aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang iniligaw at tatalian ang nabalian at palalakasin ang may sakit. Ngunit aking lilipulin ang mga mataba at malalakas. Aking papakainin sila sa katwiran. Pahayag 7:17. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila ay papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Revelation 7:17. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. Mga Hebreo 13:20. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid bagay ang Panginoong nating si Jesus. Hebrews 13:20. Now the God of peace, that brought again from the dead of our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Ezekiel 34:15. Ako ay magiging kanilang pastor ng aking mga tupa at aking pahihigain sila, sabi ng Panginoong Diyos. Ezekiel 34:16. Aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang iniligaw at tatalian ang nabalian at palakasin ang mga masakit. Ngunit aking lilipulin ang mga mataba at malakas. Aking pakakainin sila sa katwiran. Napakalinaw ng ating nabasa at narinig. Diyos ang ating pastor na kaibig-ibig. Hindi siya nangiiwan ni nagpapabaya. Mahal niya ang lahat, mapabata mat matanda. Siya ang pastor ko sa bawat sandali. Laging kaagapay, laging kumakandili. Siyang gumagamot ng aking mga bali. Siyang tagatuwid ng aking mga pagkakamali. Siyang pastor kong Diyos sa bawat oras. Walang makakanakaw, walang makakapangahas. Dahil siya'y hindi natutulog. Hindi siya inaantok. Alam niya lahat. Walang ni isa mang makalulusot. Ang pastor kong Diyos ay itong mundo. Diyos siyang anak, ama niya'y universo. Matagal na itong batid ng aking mga ninuno. Sinira lang at binulag ng mga dayo. Mundong Diyos ang tunay na pastor. Tunay at totoo, hindi impostor. Lahat tayo ay pinapastol ng mundong pastor. Tao, hayop at halaman ay kanyang pinasisibol. Sana'y maunawaan ng lahat ng nakikinig. Pakinggan po at unawain ang aming tulang iniibig. Diyos ko'y ikaw, Part 7 of an Endless Poem. Ikaw ay Diyos kong tinapay ng buhay. Lahat ng pagkain, ikaw ang nagbigay. Dugo mo ay tunay naming inumin. Katawan mo ay totoong mga pagkain. Mapagkalinga, Diyos nating tinapay. Anumang sekta, siya'y nagbibigay. Walang itinatangi, lahat ay mahal. Mahal niya lahat, masama o banal. Walang itinangging relihiyon o sekta. Basta't may pag-ibig at pag-unawa. Diyos kong tinapay, napakahiwaga, bilyong kumakain, busog lahat sila.
Kinakain ng lahat katawan ng Diyos. Tingna't suriin, siya ba'y nauubos? Tubig niyang dugo, lahat ibinubuhos. Laman niya'y pinaghatian halos. Ganyan kamahal ng Diyos lahat ng tao. Pinapakain katawan niyang sagrado. Dugo niya'y pinapainom sa lahat ng tao upang silang lahat ay mabuhay at makontento. Kung walang laman, Diyos na tinapay, anong kakainin? Lahat ay mamamatay. Kung wala ang dugo, Diyos na buhay, anong iinumin? Lahat ay pauuhaw. Lahat ng pagkain ay bigay ng Diyos. Laman niya ang lahat ng ito halos. Diyos na tinapay nga na di mauubos, purihin ang lahat maging musmos. Kung nais mo'y pagkain, magtanim. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Tanim na kasamaan, anay kasamaan. Tanim na kabutihan, anay kabutihan. Basurang itinapon mo kahit saan. Ibabalik ng Diyos sa tao, aoy, bagyo't ulan, lindol mga sakit at karamdaman, tsunami, sunog, pagputok ng bulkan. Kung paano minasa at ihinulma, ganon din tinapay na mapoporma. Kung paano natin minahal ang Diyos, gayon din ganti niya sa atin halos. Part 8 of an Endless Poem. Pastor ko ikaw, aking batong Diyos, hindi nang iiwan, kasama lagi halos. Walang pinipili, walang itinatangi, basta't malinis, dalisay ang budhi. Pastor kong Diyos, tinapay na buhay, hindi ako iniwan, laging nakaalalay. Anumang problema, laging kaagapay, tumawag ka lang, siya'y naghihintay. Pastor kong Diyos, lagi kong kasama, sa pagtulog, pagising sa bawat gawa. Hindi nang iiwan, laging kasangga, pastor mang tunay, talagang dakila. May Diyos ka bang gaya ng Diyos ko? Sa bawat saglit ay laging kasama ko. Hindi ako iniwan ni pinabayaan man, binigay lahat kong mga kailangan. Pastor kong Diyos ay buses kulog, kilala ng bawat tupa kanyang tunog. Lumalapit sila, sumasamba sa Diyos, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Kung kilala mo yaring iyong pastor, busis niya'y kulog, di busis impostor. Busis ng Diyos ay makapangyarihan, pamalo niya'y kidlat, sinong lalaban? Diyos kong pastor na hindi bayaran, hindi nagpapabaya, di nang iiwan. Lahat niyang tupa ay inaalagaan, ibibigyan ng buhay walang hanggan. Saan ka pahahanap, Diyos na pastor, Diyos na tinapay at hindi impostor, Diyos na ilaw nitong katotohanan, Diyos na daan, batong kanlungan. Ayaw mo sa mabuting pastor na Diyos? Humanap ka sa imahinasyon mong kay tayog? Kung may pastor ka pang iba, hindi nang iiwan, ngayon din ay lumipat ka na doon upang buhay ay iyong kamtan. Part 9 of an Endless Poem. Diyos ko ay pintuan, bukas araw-gabi, para sa handang magbago't magsisi. Lumapit lang sa Diyos, magbalik loob, patatawarin Kanya, anuman katayo. Pintuan siyang bukas araw at gabi, tingnan mo't suriin itong sinasabi. Alinmang relihiyon, sekta ka sumali, bukas ang pinto sa mga nagsisisi. Pintuang bukas araw-gabi itong Diyos, laging naghihintay sa atin halos. Tayo ang dapat lumapit sa Diyos, tayo kasi ang lumayo kay Jesus. Pagbabalik ng Diyos ay ating limutin, sa ating isip at sa puso ito'y burahin. Pag-aralan natin at iyong suriin, Diyos na pintuan, daanan, hihintayin. Diyos na pintuan, maraming umiiwas, mas pinipili nila ang maling landas, malawak na daan kanilang hanap, dahil gusto nila sila'y mapahamak. Pintuan kong Diyos naghihintay sa iyo, hanapit, lumapit na may pagsuyo, kalimutan, mga gawaing demonyo, si Jesus ang paghariin sa iyong puso. Pintuan kong Diyos naway mamalas, upang makapasok habang may oras, gamitin mga mata habang maaga pa, upang di magsisi kamtin ang ligaya. Diyos kong pintuan, paraiso ang tungo, yun ang piliin para sa ikabubuti mo. Huwag magpalinlang, huwag pauuto, malapad ang pintuang paimperno. Diyos kong pintuan, iyong hanapin, gamitin maigi mga mata natin, ilawan ng katawan, 2 bulang maitim, ganito, gamiting
maging maigi para iso'y kakamtin. Diyos kong pintuan, pumasok na agad, bilisan ang hakbang sa paglakad, baka ikay masarahan ng mga alagad, desisyon kaagad kung kaligtasay hangad. Mas marami pa pong katotohanan ang aming ilalantad, basta't wag lang po kayong makakalimot mag-share at mag-subscribe. Ituloy na po natin ang 6-J Video Edition. Ang boses ng Diyos, Earth, Universe ay kulog. Job 37:4. Sumunod nito ay isang hugong na dumadagundong. Siya'y kumukulog ng hugong ng kanyang karilagan at hindi tumitigil doon kung naririnig ang kanyang tinig. Ang Diyos ay kumukulog ng kagilagilas ng kanyang tinig. Dakilang mga bagay ang ginawa niya na hindi natin matalastas. Job 49. Oh, maroon ka bang kamay na parang Diyos? At makakulog ka ba ng tinig na gaya niya? Awit 29:3. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog. Sa makatuwid bagay ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kamahalan. Awit 77:16. Nakita ka ng tubig, O Diyos. Nakita ka ng tubig, sila'y nangatakot. Ang mga kalaliman din naman ay nanginig. Ang mga alapaap ay nangalagpak ng tubig. Ang langit ay humuhugong. Ang mga pana mo naman ay nagsihilagpos. Ang tinig ng iyong kulog ay nasa ipo-ipo. Tinanglawan ng mga kidlat ang sanlibutan. Ang lupa ay nayanig at umuga. Ang daan mo'y nasa dagat. Ang mga landas mo'y nasa malalawak na tubig. At ang daan mo'y hindi na nakilala. Isaias 29:6. Sila'y dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay ng ipo-ipo at bagyo at ng liyab ng namumugnaw na apoy. Pahayag 4:5. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog at may 7 ilawang apoy na nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. Pahayag 14:2. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong malakas na kulog, at ang tinig na aking narinig ay gaya ng mga nanunugtog na alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. Or it is like a rainstorm from the sky, within which is darkness, thunder and lightning. They put their fingers in their ears against the thunderclaps and the dread of death. But Allah is encompassing of the disbelievers. QS Al-Baqarah 2 verse 19. And recall when you said, O Moses, we will never believe you until we see Allah outright. So the thunderbolt took you while you were looking in. QS Al-Baqarah 2 verse 55. The people of the scripture asked you to bring down to them a book from the heaven, but they had asked of Moses even greater than that and said, Show us Allah outright. So the thunderbolt struck them for their wrongdoing. Then they took the cup for worship after clear evidences had come to them, and we pardoned that, and we gave Moses a clear authority. QS Anisa 4 verse 153. And the thunder exalts Allah with praise of him, and the angels lust well from fear of him, and he sends thunderbolt and strikes therewith whom he wills, while they dispute about Allah, and he is severe in assault. QS Ar-Rad 13 verse 13. But if they turn away, then say, I have warned you of a thunderbolt, like the thunderbolt that struck Ad and Tamud. QS Pusilat 41 verse 30. And as for Tamud, we guided them, but they preferred blindness over guidance. So the thunderbolt of humiliating punishment seized them for what they used to earn.
QSP Silat 31 verse 7. But they were insolent toward the command of their Lord, so the thunderbolt seized them while they were looking on. QS Edates Adriat 51 verse 40. Napakalinaw ng mga katotohanang ating nabasa at narinig mula sa Quran at Bibilyang aklat ng pag-ibig na ang boses ng Diyos ng mga Diyos, Earth, Universe ay kulog. Huwag sanang pabingi-bingi, huwag sanang patulog-tulog. Galit ang Diyos sa tuwing siya'y kumukulog. Kanyang pinapalo mga anak na patulog-tulog. Mga anak niyang swail at ayaw sumunod. Kidlat ang ipapalo. Kulog ang isusunod. Mas marami pang katotohanan ang aming ilalantad. Huwag na po kayong makalimot, mag-share, mag-like at mag-subscribe.